Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang pamana ng Lolong Aswang. 90 years old na si Don Tinoso at ngayong darating na kaarawan niya ay pinatawag niya ang 4 na apo para sabihin ng kanyang last will and testament. Kilalang negosyante ang matandang Ginoo noong malakas pa ito. Kahit papaano ay nakapagpundar siya ng mga lupain at iba pang ari-arian para sa 2 niyang anak na lalaki na sina Milo at Alas. Si Milo ang tatay ni Paul. Si Alas naman ang tatay ng 3 magkakapatid na sina Diane, Jason at Silver. Kaya lang dahil naunang mamatay sina Milo at Alas, kaya naman naisip ni Don Tinoso na sa mga apo na lang niya ipasa ang mga ari-ariang naipundar niya. Subalit ang mga apo niyang ito ay hindi rin magkakasundo. Ang 3 magkakapatid kasi na sina Diane, Jason at Silver ay nagmana ng kasakiman sa kanyang ina at gusto na ng mga ito na sa kanila lang mapunta lahat ng pamana ni Don Tinoso. Kaya ginawa nila noon ng paraan para mapalaya sa mansyon ang nag-iisang anak ni Milo na si Paul. 10 taon na rin si Paul na hindi nakakapunta sa mansyon ng kanyang lolo, kung saan din siya nakatira noong nabubuhay pa ang kanyang tatay. Pagkamatay ng kanyang ama, 1 linggo lang ang nakalipas ay nagkusa na siyang umalis dahil sa kanyang tiyahin at mga pinsang sakim sa kayamanan. Grabe rin kasi ang paninira ng mga ito sa kanya sa harap ni Don Tinoso, kaya hindi na siya nakatiis pa. Naku, nandito na naman ako sa tapat ng mansyon na to. Exactly after 10 fucking years. Habang nakatayo sa malaking gate ng mansyon, ay hindi alam ni Paul kung matutuwa ba siya o hindi. Gusto niyang makita ang pinakamamahal niyang lolo pero hindi ang kanyang mga pinsan. Habang nakatayo ay biglang nag-vibrate ang cellphone niya kaya dinukot niya ito sa kaliwang bulsa. At kaagad sinagot ang tawag pagkakitang nag-register ang pangalan ng pinsan niyang si Diane. Hey, where are you, my beloved cousin? Oh, good day too, Ate Diane. Ang sabi mo sa akin kaninang madaling araw ka pa nagbiyahe. Huwag kang mangi-Indian dyan dahil request ni Lolo to, ha? I know, Ate Diane. So, nasa ka na ba talaga, ha? Somewhere out there, ate. Don't worry, darating ako. Sige na, I need to drop this call kasi may kausap akong mas importanteng tao eh. Hindi na niya hinayaang sumagot ang pinsang nasa kabilang linya dahil binabaan niya na to ng tawag sa kaumismid na tila ng aasar. Makaganti man lang. Sa katunayan ay wala na rin talagang intensyon ng maputing binata na bumalik pa sa lugar na ito. Ang kaso lang, ayon nga sa pinsan niyang si Diane ay nag-request si Don Tinoso na ipatawag siya. At ayon pa nga sa babae, hindi na maganda ang kalagayan ng kanilang lolo. Nakaratay na lang ito at inaalagaan ng mga doktor habang tila naghihintay na lang din ng kamatayan. Napabuntong hininga ang matangkad at maputing binata habang tinatanaw ang napakagandang mansyon ng kanyang lolo. Saglit niyang inalala ang dating itsura ng bahay mula sa labas, halos wala itong pinagbago. Kahit medyo malumot at luma na ang ilang pintura ay maganda pa rin talagang pagmasdan ng eleganteng mansyon. Naalala niya tuloy bigla nung kaklose niya pa ang mga pinsan na nagbago lang matapos mamatay ang kanyang tatay Milo at Tio Alas. Umiksay na kasi ang kanyang tiyahin na si Lily na sakim sa kayamanan. Tila ba na brainwash nito ang 3 niyang pinsan kaya hanggang ngayon ay nawala ang pagiging closeness nila sa isa't isa. Napangiti na lang ng mapait si Paul matapos yung maalala at pagkatapos noon ay napapakamot ulo siyang nagsalita na parabang kinakausap ang sarili. Well, I'm back, bitches. Welcome home, Paul Salazar.
Pagkasabing yon ay itinulak niya ang eleganteng gate at naglakad hanggang marating ang main entrance ng mansyon. Napabuntong hininga siya ulit nang nasa harapan ng pinto ang akala mo entrance ng isang malaking hotel. Pagkalaon ay saka siya marahang pumasok dito at tumambad nga muli sa kanyang paningin ang tila walang pinagbagong anyo at ayos ng magarang bahay. Maganda at elegante pa rin ito na parang kahapon lang siya umalis. Wow, in fairness parang wala talagang nagbago. Well-maintained ang mansyon. Ayos din tong mga pinsan ko Feeling ko tuloy hindi ako 10 taon na wala sa bahay na ito. Matapos mamangha ay kaagad ding naagaw ang atensyon niya at napatingin sa malaking pintuan sa bandang kanan kung saan naroon ang living room. Nakakarinig kasi siya ng mahihina at mga pamilyar na boses kaya pasimple lang siyang naglakad patungo roon at sumilip kung saan ay nakita nga niya ang magkakapatid na Diane, Jason at Silver. Napaismid siya at magpapakita na sana sa mga yon. Kaya lang ay narinig niyang tila nagtatalo-talo ang tatlo. Kaya nanahimik muna siyang nakatayo sa isang gilid habang pinakikinggan ang usapan ng magkakapatid. Una niyang nakita at narinig ang bunsong si Silver na hindi naman kagwapuhan, pero kung makapanglait ng tao ay sagad. Napaismid lang siya habang pinagmamasdan ang bahig na bahig nitong buhok na hindi naman bagay sa itsura. Lang yan Poging-pogi sa sarili Kundi lang tumapera, baka walang magkagusto dito kay Silver sa sobrang kabaduyan ng forma. Pasimple siyang natawa sa sariling panlalait bago mag-focus na makinig sa sinasabi ni Silver. Ate naman, are you fucking kidding me right now? Bakit mo pinabalik pa dito si Kuya? Do you think hindi natin kayang alagaan si Lolo, ha? Yes, I really think so. Hindi ka nga pumapasok sa kwarto ni Lolo Nagsalita ka pa talaga ng ganyan Hindi ko rin naman ginusto to pero yun ang bilin ni Lolo. Malinaw na malinaw. Pabalikin si Paul. End of discussion, idiot. Kuya Jason, kausapin mo nga yan si ate. Alugin mo para matauhan. Para ma-realize niyang matanda na yung si Lolo. Hindi na nga makakita gaano Pwede namang magpanggap ang isa sa amin ni Kuya Jason kunwari kung sino si Kuya Paul. Tumingin lang ang bruskong binata na si Jason at ngumisi-ngisi habang nakasalpak sa eleganteng sofa. Kaya mas lalong nabatrip ang bunso sa magkakapatid. What the hell? Seriously, Kuya Jason? Mangisi-ngisi ka lang? Nonchalant ka talaga kahit kailan. Ang alam mo lang sa buhay mambugbog ng tao Ay nako. Tumayo siya at nag-ayos ng sarili bago muling bumaling sa pangani ng magkakapatid. Please Ate Dayan, gawin niyo naman to ng paraan Ayaw ko nang makita yung pagmumukha ng Paul na yan dito sa bahay. Baka mamaya mapunta na naman ang lahat ng atensyon ni Lolo sa taong yan Dahil sa sinabing yun ni Silver ay sa wakas, sumabat na rin si Jason habang kinakalampag ang mga paa sa eleganteng mini table. My point si little baby brother, ate. Do something about it. Habang wala pa rito si Paul. Actually, okay lang naman sa akin kahit nandito siya Di naman obra sa akin yung taong yun. Baka maupakan ko pa siya kapag nagkita kami palagi sa mansyon na to Nakakamiss mambugbog, no? Shut up, both of you, and relax. Pwede ba? Natahimik kagad ang dalawa at tumingin na lang sa kanilang ate na tila nag-iisip na ng plano. We're just saying lang naman. Tama naman ako, di ba, kuya? Kailangan magawa ng paraan to. I said, shut the fuck your mouth, Silver. Isa pang salita mo at i-stapler ko na yung bibig mo. Or tatahin ko na lang yan. Mula sa pwestong kinaroroonan ay tahimik na napangiti si Paul. Pagkarinig sa sinabing yun ni Diane, hindi pa rin siya umalis sa pwesto at nakinig pa sa usapan ng magkakapatid.
Para kasing nalibang siya sa pagtatalo-talo ng mga ito. Pagkuwan ay napahimas lang ng baba si Dayan habang nagsasalita ng tingin sa dalawang kapatid na lalaki. Umirap-irap pa siya paglingon kay Silver na nanahimik na lang katulad ng gusto niya. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Mag-relax lang kayo. Sa tingin nyo ba, kung di ko kaya ang sitwasyon, ipapagkatiwala pa ba to sa akin ni Mami? Everything is under control. Kaya huwag na kayo masyadong mainit, lalo ka na Silver. Putak ka ng putak, daig mo pa ang puwet ng manok eh. Tumingin lang ang dalawang lalaki sa ate nila na nagpatuloy sa pag-i-explain. Do you think I'm not well prepared sa mga ganitong pagkakataon? For your information, little brother Jason and Silver, bago pa maisip ng lolo na pabalikin ang pinsan natin dito sa mansyon, may nakaredy na rin akong plan para kay Paul. Kaya when I say relax, just relax. Sit back and enjoy, mga kapatid. Magpasalamat kayo dahil may ate kayong hindi lang maganda, kundi matalino pa. Napangiwi lang si Paul nang marinig ang huling sinabi ng kanyang pinsan. Hindi naman kasi kagandahan ang itsura nito. Sa katunayan, sa kanilang magpipinsan, dalawa lang sila ni Jason ang may maibubuga pagdating sa appearance. Napatuon ang atensyon niya sa nakababatang pinsan sapagkat nagsalita na naman ito. So what's your plan, ate? Care to share with us? Para naman may idea kami ni kuya, no? I don't really care sa mga plano na yan. Basta ako, kayang-kaya kong i-handle si Paul na yan. Isang kamao lang sa akin yun. Dahil doon ay muling nagtaray ang hindi kagandahang babae matapos marinig ang mga nakababatang kapatid. Basta, you don't have to worry about it, guys. Chill, okay? Lalo ka na, Silver. Masyado kang takot na takot maagawan ng money. Pasalamat ka talaga at may ate kang madiskarte bukod sa maganda. Lang yan. Parang kayamanan. Ang sarap ibaon sa lupa. Ilusyonado at ilusyonado talaga itong mga pinsan ko. Ay, grabe. Mga walang pagbabago. Pagkatapos magsalita ni Dayan, ay kinuha niya ang kupitang nasa ibabaw ng elegant mini table at saka ininom ang wine na nakalagay doon. Umismid lang sa kanila si Paul mula sa kanilang kinaroroonan at para matigil na ang pag-uusap-usap ng magkakapatid ay nagdesisyon na siyang lumantad at magpakita sa mga yon. Kitang-kita ng binata sa mga mata ng tatlo ang pagkagulat matapos siyang makita, kaya naman ngitian niya ang mga ito na parang nang-aasar. Hey, what's with your face, guys? Para kayo nakakita ng multo ah. Wala man lang pa-welcome home or good day or hi and hello? Anyway, kumusta mga pinakamamahal kong pinsan? Lumapit siya at isa-isang kinamayan ng magkakapatid at tila gulat pa rin matapos siyang makita. Kanina ka pa ba dyan? Ha? Kararating ko lang, why? Nice to see you again, cousins. I really, really miss you all. I really do. Nice to see your face. Nagtaas kilay lang si Dayan habang si Jason naman ay ngumingisi-ngisi lang. Pagkatapos ng hindi magandang kumustahan na yon ay muling nagwika ang maputing binata. Well, thanks for inviting me, Ate Dayan, ha? And don't worry guys, there's nothing to fear. Ako lang to. Wala akong ibang pakay sa mansyon na to kundi si Lolo. Hindi rin ako magtatagal dito. Tatalikod na sana siya pero naisip pa ng binatang makisig na asarin ng kanyang mga pinsan kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. But since I'm also a legit Salazar, I think I have the right to stay in this mansion whenever I like. Right, cousins? For sure, mas matutuwa ang lolo nun. Eksaktong pagkabikas niya noon ay dumating ang isang kasambahay at kinuha na nga ang maletang dala niya. So, paano my beloved cousins? Maiwan ko muna kayo dyan ha. And one thing pa pala, if you want to say something about me, say it directly to my face, okay? Sige, bye. See you all later, guys.
Bago iwan ng mga pinsan ay napiyawan pa niya ang mga mukha nitong halatang inis na inis sa kanya. Tila na-satisfy naman siya sa kanyang pang-aasar sa tatlong magkakapatid. Dumiretso ang binata sa silid ni Don Tinoso at naabutan niya yon na pinaiinom ng gamot ng personal nurse nitong si Angela. Hindi kaagad siya lumapit. Hinayaan niya na lang muna na matapos ang manggagamot at nang lumabas na ang nurse sa kwarto ay saka siya ngumiti at kumaway dito. Lolo, I'm home. This is Paul po. Pagkarinig ng Don sa boses ng pinakamamahal niyang apo ay hindi maipinta ang kanyang muka. Halos mapaluha naman si Paul matapos makita ang kalagayan ng matandang Ginoo. Pero hindi na lang siya nagpahalata dahil baka makasama pa to sa kalagayan ni Don Tinoso. Hindi rin maiwasan ng binatang maputi na mag-alala ng husto matapos makita ang malaking pagbabago sa kanyang lolo. Nangayayat kasi ito ng husto. Nagmano siya at yumakap pagkalapit dito. Kumusta po, Lolo? Nakakita pa po ba kayo? Medyo namumuti na ang mga mata ninyo. Bakit po kayo hindi magpa-opera? Ngumiti naman muna ang matandang lalaki bago sumagot. Ang tagal mong hindi nagpakita tapos ganyan lang ang ibubungat mo sa akin, Paul. Napangiti rin tuloy si Paul bago muling yakapin ng mahigpit ang pinakamamahal niyang lolo. Ilang beses na akong nagpa-opera sa mata. Pero ilang buwan lang din bumabalik sa dati. Nakakakita pa naman ako pero malabo na lang talaga. Ganun po ba? Lo, namiss ko po talaga kayo Promise. Pagkatanggal sa pagkakayakap ay nakita pa niya ang matandang Ginoo na tila napapaiyak matapos siyang makita, makausap at mayakap uli. Lo, huwag ka na pong umiyak. Nandito na po ako. I'm here to take care of you. Pagpunas sa mga luha ni Don Tinoso ay nakita pa ni Paul kung paano to ngumiti. Masayang-masaya talaga ako dahil nandito ka na ulit, Paul. Huwag ka nang aalis ulit, Payakap nga ulit ako, apo. Masayang niyakap ng binata ang pinakamamahal niyang lolo habang nagsasalita. Katulad nga ng sabi ko kanina, Lo, I'm here to take care of you. There's nothing to worry about po. Actually, kahit po nasa Maynila ako palagi kong naiisip na puntahan kayo kaya lang alam niyo naman po ang sitwasyon ko. Pasensya na po, Lo, ha? Buti ka pa, apo. Paul, naiisip mo ako. Samantalang yung mga pinsa mong nandito lang sa mansyon. Sisilip at kakausapin lang ako kung may kailangan sila sa akin. Ay, nako. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa mga yon. Hayaan niyo na po sila at baka abala lang sila Ate Diane, Jason at Silver. Parang ako din naman po yung mga yan Busy rin sa maliit na negosyo kong subco ng isang tailoring company. Kaya wag na po kayong may stress, Lo. Dahil makakasama sa inyo yun. Biruin nyo, 99 years old na po kayo. Isang taon na lang kayo, 100 na kayo. Pero, teka, nga po, no? Sa edad nyong yan maayos pa rin ang pandinig nyo at malakas pa kayo. Ang galing. Ano bang sikreto nyo, Lo? Ngumiti lang ang matandang Ginoo at may sasabihin pa sana to, kaya lang ay hindi na naituloy dahil biglang dumating sina Jason at Silver. Hey! What are you doing to Lolo? Alam bang sabi ng nurse? Bawal siyang lapit-lapitan? Matanda na si Lolo at prone na sa mga infections. Kagagaling mo pa naman sa polluted place of Manila. At for sure marami kang dalang bakterya. So, Kuya Paul, if you don't really mind, leave Lolo Tinoso alone. Tama si Bunso, pinsan. Huwag mo munang istorbohin si Lolo dahil kapag ganitong oras, nagpapahinga siya. Come on, Paul. Leave Lolo alone. Napaismid na lang si Paul bago nakangiting kausapin ng kanyang lolo na tila nai-stress na naman.
Lo, if you need something ipatawag mo lang po ako sa nurse. I think for the first time, may tamang nasabi ng mga pinsan ko eh. Sige po, magpahinga na po muna kayo at mamaya na lang tayo magkwentuhan ha. Nandun lang naman ako sa kwarto eh. Dahil sa sinabing yon ay hindi tuloy maipinta ang mukha ni Silver. Habang si Jason naman ay pangisi-ngisi lang habang nakatingin kay Paul. Ilang saglit pa, pagkakumot at pagkahalik ni Paul sa noo ng matandang lalaki ay lumabas na ng silid si Paul. Sinundan siya na magkapatid at nang malayo-layo na sila sa kwarto ay muli na naman bumoses si Silver. Hey, Kuya Paul, wait! Mabilis na lumapit si Jason at tinarang ang kanyang pinsan na napasandal sa dingding. Pagkahinto ay taas noong hinarap ni Paul ang magkapatid na magaspang ang pag-uugali. Gusto ko yung tingin mo na yan, Tol Umaangas ka na rin talaga ngayon I like it. Mukhang may ipagmamalaki ka na sa buhay Ngumiti lang siya habang pinagmamasdan si Jason mula ulo hanggang paa. Ang ganda naman yata ng pa-welcome back niyo sa akin mga pinsan. Pasensya na I'm kinda really tired right now. Kaya pwede ba next time niyo na lang ako pagdiskitahan? Pagkasabing yun ay sa kanya hinawi ang kamay ni Jason na nakaharang. Pagkatapos noon ay naglakad na siya hanggang sa tuluyang makababa ng hagdan. Subalit tila hindi nagustuhan ng magkapatid ang sinabi niyang yun kaya sinundan siya ng mga ito. Hanggang sa maabutan siya sa mismong pintuan ng kanyang kwarto. Ang angas mo na talaga ngayon, Tol Hindi naman kumibo si Paul. Ngumiti lang siya sa magkapatid kaya tila lalong nainis ang pinakabata niyang pinsan. Kuya Jason, tinatawanan na lang tayo Upakan mo na kaya yan. Hindi na kasi nakakatikim sa iyo Kaya nagtatapang-tapangan. Are you going to hurt me now, Jason? Kaya mo, ha? Parang last time na natatandaan kong nagsuntukan tayo, ikaw ang unang nagsumbong Dahil sa sinabi niyang yun, ang relax na pagmumukha ni Jason ay biglang sumeryoso. Nawala ang pagka-cool face nito at kumuyom ng mariin ng kamao habang nakatitig sa kanya. Wait, Jason! Pumapayag ka na lang ngayon sinasabihan ka ni Kuya Paul ng ganyan? Pucha! Do it! Patikimin mo ng isa, o dalawa, o kahit 3. Can you please shut up, Silverboy? Parang asong sunod-sunurang nanahimik ang nakababatang lalaki sa isang gilid habang nakatingin sa dalawang tila nagkakaroon ng matinding tensyon. Tingnan ko kung hanggang saan ang tapang mo, Tol. Pagkasabing yun ay nauna na tong naglakad palayo. Sinulya pa naman kagad ni Silver si Paul saka nagsalita ulit. Listen carefully, Kuya Paul. You better leave now. Bago pa namin iparamdam ulit sa'yo yung galit namin. We don't really need you here. Peste ka lang dito Tumakbo na to at sinundan ng kuya niya. Napangisi na lang si Paul habang pinagmamasda ng mga pinsan niyang papalayo. Kalaunan ay pumasok na rin siya kaagad sa loob ng kanyang silid at naglock ng pinto. Nagtungo na kaagad siya sa kama at naupo roon, kasabay ng malalim na pagbuntong hininga. Ilang saglit pa ay pilit niyang inaalala ang nakaraan. Noong mga panahong nakatira pa siya rito sa mansyon. Bakit ba tayo nagkaganito? Di ko rin maalala talaga Matapos maisip ang mga yon, ay napatihaya at napatingin siya sa kisame. Di ko alam kung maawa ako sa mga pinsan ko o maiinis kung bakit sila naging kasing ugali ni Auntie Lily. Well, anyway, saka ko na sila iisipin. Si Lolo Tinoso ang priority ko sa ngayon. Pagkasabing yon, ay pumikit na siya hanggang sa makatulog ng mahimbing. Pasado 7:30 ng gabi. Nagising si Paul at dumiretso sa dining room para maghapunan. Naabutan niya ang 3 magkakapatid na kumakain. Kaya umupo siya sa pinakadulo kaharap si Dayan.
Kitang-kita ang pag-iiba ng reaksyon ng tatlo matapos siyang makita pero hindi niya pinansin ang mga ito. Nagsandok lang siya ng makakain bago manalangin ng pasasalamat sa Panginoon. Sinadya niyang iparinig sa mga ito kung paano siya magdasal. Thank you so much, Lord, for this very sophisticated food. In Jesus' name I pray. Amen. Nang susubo pa lang siya ng pagkain ay biglang padabog na ibinaba ni Silver ang hawak nitong kutsara at tinidor bago siya kinausap. Who gave you the permission na sumabay sa pagkain namin, ha? Ngumiti lang si Paul at kumain ng tahimik na parabang hindi narinig ang nakababatang pinsan na gigil pa rin sa kanya. Ate Dayan, Will Jason, ano ba to? Papayag lang kayo? Shut up, Silver. Kumain ka na lang ng tahimik. Please, you ruined this dinner. Alam mo ba? Ako talaga, ate? What the... Saglit na natigilan ng binatang magaspang ang pag-uugali nang nakangiti siyang tingnan ni Paul. Pagkatapos noon, sa kanya inikutan ng tingin ng tatlong magkakapatid bago magwika na parang nang aasar. You know what, my little cousin Silver? Kung ayaw mo kong kasabay sa pagkain, pwede ka naman kumain sa kwarto mo eh. Tama ba ako, Jason? Ate Dayan? Muli siyang sumubo ng pagkain dahilan kaya lalong nainis ng husto si Silver. How dare you! Easy, little brother. Nasa gitna tayo ng hapagkainan. Like what Ate Dayan said, don't ruin this dinner. Dahil sa mga sinabi niyang yon, ay tila namula ang mukha ng nakababata niyang pinsan. Kaya tumayo ito at malakas na nagsalita. Ang kapal ng mukha mong insultuin ako? Kararating mo lang dito ah. Hindi mo na narespeto ang bahay na to. Ang kapal ng mukha mo talaga. Hindi na natuloy ni Silver ang kanyang sinasabi dahil malakas na kinalampag ni Paul ang dining table na ikinagulat nilang lahat. Matapos matahimik ay saka muling nagsalita si Paul. Kita sa mga mata niya ang hinahon pero damang-dama naman sa pananalita niya ang matinding determinasyon at galit. Huwag mo kong turuan ng salitang respetuhin, Silver. Dahil hindi mo alam ang salitang yon. Wala sa bokabularyo niyo ang respeto. Kanina narinig kong lahat ng mga pinagsasabi niyo laban sa akin eh. And I want you to know, my beloved cousins, kung anong plano niyo. I will make sure na hindi yun mangyayari. Hindi ako natatakot sa inyo. Lalong nasyak ang magkakapatid pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Paul sapagkat hindi nila yun in-expect. Sige guys, especially sa'yo Silver. Para makakain kayo na maayos, sa kwarto na ako magdi-dinner. Enjoy your meal and have fun. Bye-bye! Bago umalis ay napahapyawan pa ng mga mata niya kung paano umusok ang mga ulo at tenga ng kanyang tatlong pinsan dahil sa sobrang inis. Pagpasok niya ng silid ay dali-dali niyang inilapag sa mini table ang pagkain na dala at saka dali-dali ring uminom ng tubig. Nanginginig pa ang kalamnan niya dahil sa kaba. Ito kasi ang unang pagkakataon na nakapagsalita siya ng ganoon laban sa mga kamag-anak. Hindi alam ni Paul kung ano ang mararamdaman dahil naghahalo ang sarap ng pakiramdam at kaba sa kanyang dibdib. Grabe, in fairness, ang sarap pala talaga ng pakiramdam kapag nasabi mo yung lahat ng bigat ng kalooban mo. Ngayon ang gaan-gaan ng dibdib ko. Langyayan. You did a great job, Paul. I'm so proud of you, self. Pinilit niyang kumain pagkatapos sa mga sentimentong yon. Pero hindi pa rin niya naubos sapagkat natuon siya sa pag-iisip patungkol sa kung anong gagawin upang matulungan ang kanyang lolo na alam niyang nalalabi na lang din ang oras sa mundong ito. Makalipas ang ilang oras, bago matulog ay siniguro muna niya na nahihimbing na sa pagtulog si Don Tinoso. Nagtungo siya sa silid nito at nang ayos na ang lahat, ay bumalik din siya kaagad sa kanyang kwarto para makapagpahinga na rin sana. Bago humiga sa kama at ipikit ang mga mata para matulog, ay binuksan niya ang malaking bintana
sapagkat mas gusto niya ang preskong hangin sa labas kaysa sa aircon. Dumulog din muna siya sa Panginoon at nagpasalamat dahil muli niyang nakasama ang pinakamamahal na lolo. Pasado 12:00 ng hating gabi ay naalimpungatan si Paul matapos maramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Pagmulat ng mga mata ay napansin niya ang puti at makapal na kurtina na nililipad ng malakas na hangin. Napakusot siya ng mga mata bago marahang bumangon para isara na ang bintana dahil masyado ng malakas ang hangin at sobrang lamig na rin. Pero paalis pa lang siya sa kama nang meron siyang napansin na nilalang na nakaupo sa gilid ng malaking bintana. Hindi kaagad kumilos si Paul. Pinagmasdan niya munang maigi ang nasabing nilalang dahil natatakpan pa to ng puting kurtinang tinatangay ng malakas na ihip ng hangin. Dahil doon ay kaagad siyang lumapit sa gilid ng pintuan at pagbukas niya ng switch ng ilaw upang mas makita ng malinaw kung sino ang nilalang na nakaupo sa bintana, sa isang kisap mata ay nawala na turoon. Yun nga lang ang nakapagtataka at ganun na lang ang gulat niya dahil may mga maliit na sisiw na nasa loob ng kanyang kwarto. Ha? Saan galing itong mga sisiw? Iisa lang kaagad ang pumasok sa isip niya. Walang iba kundi ang kanyang mga pinsan na inakala niyang pinagtitripan na naman siya. Nagsimula na naman ang mga kolokoy na yun Napabuntong hininga na lang siya at isa-isang kinuha ang mga sisiw. Tinanggal niya muna ang laman ng kanyang baleta at doon inilagay ang mga ito. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng silid at saka pansamantalang inilagay sa bandang likuran ng mansyon ang maleta na naglalaman ng mga sisiw. Pati itong mga sisiw, nadamay pa sa mga kalokohan ng mga yon. Malamang si Silver ang nakaisip ng kalokohan na to Kung alam ko lang, hindi ko na sana binuksan ng bintana sa kwarto. Nang sa palagay niya ay maayos na ang lagay ng mga sisiw, bumalik na siya sa loob ng mansyon. Pero bago yon ay napatingin muna siya sa balkonahe sa ikalawang palapag, kung saan nagdurugtong din ito sa silid ni Don Tinoso. May napansin kasi siyang anino ng tao mula roon na tila tumakbo matapos niyang makita. Napakunot-noo siya habang napapatanong sa sarili. Sure akong hindi si Lolo yun Ay, itong mga pinsan ko talaga I can't imagine kung hanggang saan pa mga kasama ang gagawin nila para lang mapasakan nila ang lahat ng pag-aari ni Lolo Nagmadali na siyang pumasok sa loob ng mga magarang bahay para sana i-check ang silid ng kanyang lolo. Kaya lang ay naabutan niya naman si Jason sa common area ng mansyon na nakaupo sa malambot na couch habang mag-isang umiinom ng wine. Chat, Paul! Huminto siya at pinagmasdan lang ang pinsan niyang tatuan ang katawan. Come on! Have a seat! Kahit isang shot lang Umismid siya bago lumapit at kunin ang nakaabot na kupeta na may lamang wine. Nilagok niya yon bago ibalik kay Jason. Ang corny naman ang paglalagay niyo ng sisiw sa kwarto ko Gawin niyo namang sawa o kaya leon para matakot-takot naman ako. I don't know what you're talking about, insan. Mukha ba akong mahilig sa mga ganyang klase ng pangasar at pagdidistract? Nakaka-disappoint ka naman, tol. I thought you know me better dahil sabay tayong lumaki. Same age, same birthday, and we thought we're best friends. Remember the old times? Best friend hanep. But look what are we now? Anyari? Di ko na rin matandaan By the way, kung may gagawa man ng kalokohan sa kwarto mo, alam mo na kung sino yon. My little brother and your youngest cousin. Hindi na umimik si Paul. Pinagmasdan na lang niya ulit si Jason na tila relax na relax pa rin. Noon pa naman kasi ay ganito na talaga ang dating nito.
Cool at maangas tingnan na parang walang pakialam sa paligid, pero sa likod ng ganoong appearance ay nagtatago ang madilim na pagkatao. Naglakad na siya papunta sana sa taas, pero humabol pa ng mensahe ang tatuang binata, kaya natigilan siya at napalingon ulit sa pinsan. So, what's your plan para mapigil ang plano namin, ha? Do you think you can win against us three? Ha? Mabuti pa. Kita-kits na lang sa finals, Jason. I really like what you've become. Kumpiyansa ka na sa sarili. That's good. Hindi na natapos pa ni Jason ang pagsasalita, sapagkat mula sa ikalawang palapag sa mismong silid ni Don Tinoso ay nakarinig na sila ng kalabog. Kaagad na nagtungo ang magpinsan sa kwarto ng kanilang lolo. Doon ay naabutan na nila si Don Tinoso na nakahandusay na sa sahig. Ganun na lang ang gulat ng dalawa, kaya kaagad nila tong inalalayan. Lolo, bakit kayo nakahandusay sa sahig? Pagkakita nilang duguan ng ilong ng matanda ay mas lalong nataranta si Paul, habang si Jason ay napatanga lang. Eksakto rin ang pagdating ni Dayan at Silver, nagulat na gulat din sa kanilang nakita. Anong ginawa mo kay Lolo, ah? Grabe ka, Kuya Paul! Ate Dayan, Kuya Jason, tingnan niyo ang ginawa niya, oh! Ito nga ba sinasabi ko, eh? Darating lang niya dito, pero puro kapalpakan yung mga nangyayari at kapamakan. Tingnan niyo kung anong nangyari, oh! Paul, anong ginawa mo kay Lolo? Bakit tumudugo ang ilong niya? Hey guys, come on! Wala siyang ginawa kay Lolo. Kuya Jason, kitang-kita na nga, di ba? Bakit pinagtatanggol mo pa yan? Tumigil ka nga, Silver. Wala akong ginawa kay Lolo. Ikaw may ginawang kababalagan sa akin, eh. Hindi pa tayo tapos, ha? Ano bang pinagkakaguluhan niyo, mga apo ko? Natigilan na magpipinsan sa pagtatalo-talo nang matapos magsalita si Don Tinoso habang akay-akay ni Paul. Paul, Jason, buhatin niyo ako at ibalik sa kama ko. Dayan, gisingin mo si Nurse Angela. At ikaw naman, Silver, manahimik ka lang dyan, at kung ayaw mong tumahimik, bumalik ka na sa kwarto mo at matulog. Dahil doon ay tila paslit na natamemi si Silver sa isang sulok, habang naiinis na pinagmamasdan si Paul. Ang nag-iisang babae naman sa magpipinsan ay tinawag kaagad si Nurse Angela na natutulog sa guest room. Nang maiayos na ni Paul at Jason sa pagkakahiga ang kanilang lolo, ay siya namang pagdating ng nurse na kaagad sinuri ang matanda. Tinawagan na rin ni Dayan si Dr. Abet, ang personal na doktor ni Don Tinoso, para kaagad ma-examine ang matanda kung may fracture o kung ano pa, dahil sa pagkahulog nito sa sahig. Halos pasado 4:00 ng madaling araw natapos ang proseso, at sa kabutihang palad, wala namang masamang nangyari o nakita sa Ginoo. Pero may ilang examination na ginawa sa kanya na hihintayin pa ang resulta. Pagkaalis ni Dr. Abet at Nurse Angela ay nanatili ang 4 na apo sa silid. Pero nirequest ng Ginoo na matulog na ang magkakapatid sapagkat gusto niyang makausap ng masinsinan si Paul. Bago lumabas ng kwarto ay kitang-kita ang pagkainis at pagkainggit na nararamdaman ng tatlo, sapagkat katulad ng kinatatakutan nila, kay Paul na naman nga napunta ang atensyon ng kanilang lolo. Lo, siguro po magpahinga na lang po muna kayo. Mamayang umaga nyo na lang po sabihin yung gusto nyong sabihin. Kailangan nyo pong matulog, yo. Hindi na ako makapaghihintay ng umaga, apo. May ipapakiusap ako sa iyo. Tayong dalawa lang ang dapat makaalam nito. At tumanap ka ng taong po pwedeng mapagkatiwalaan. Po? Lolo naman, huwag niyo pong sabihin yan na magpapaalam na kayo kaagad. Huwag kang mag-alala. Hindi pa. Dahil hindi ko pa naipapamana ang pinakamahalagang kayamanang meron ako. Ito ang ipapakiusap ko sa iyo, Paul. Alamin mo kung sino sa 3 mong pinsan ang gustong pumatay sa akin. Kanina, nakita kong may nagtangka sa buhay ko. Pero hindi ko mamukaan kung babae o lalaki
dahil malabo na nga ang paningin ko. Nagimbal ang maputing binata matapos siyang marinig ang revelasyon ni Don Tinoso. Siguradong mauulit pa ito, Apo. Kaya kailangan mong malaman kung sino yon para maihanda ko na rin ang aking last will and testament. Makakaasa ba ako sa iyo, Paul? Napipilitan at kinakabahan man ay napatungo na lang ang gwapong binata. Hindi pa rin kasi nagsisink in sa utak niya ang mga sinabi nito. Pagkatapos sa mga sikreto nilang pinag-usapan ay pinagpahinganan niya ang matandang Ginoo. Nang makatulog na to ay lumabas kagad siya ng silid at pagbaba ay naabutan niya ang tatlong magkakapatid sa common area na tila naghihintay sa kanya. Isa-isa niyang nilingon ng mga ito bago magsalita. Nakatulog na si Lolo ng mahimbing, kaya sana wag niyo muna siyang iistorbohin. At wag kayong mag-alala. Kung iniisip niyong pinag-usapan namin ng mana, oo, pinag-usapan namin. Pero hindi pa siya sigurado kung deserve ba nating apat ang magkaroon ng mana. Nakita pa niyang napaismit si Silver matapos niya yung sabihin kaya binalingan niya ito. Silver, sa susunod na ulitin mo pa yung lagyan ng mga sisiw ang kwarto ko. Ipapakain ko sa yung lahat ng bayang mga sisiw na yon. Nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang silid at naglak ng pinto. Habang nakaiga sa kama at nagpapaantok ay pinagnilay-nilayan niya ang mga sinabi ni Don Tinoso kanina. Hindi niya kasi lubos maisip na aabot sa ganoon ng kanyang mga pinsan na magagawa ng mga ito na pagtangkaan ang buhay ng kanilang lolo. Humarap siya sa kisame at nagsalita na parabang may kinakausap doon. Lahat naman sila may tendency gawin yung kay lolo. Pero yung kanina, magkausap kami ni Jason sa common area. Kaya imposibleng siya. Teka. Napahawak at napahima siya sa kanyang baba habang nag-iisip. Oo nga. Yung naglagay ako ng sisiw sa likod ng mansyon, may nakita akong imahe sa balkonahe na nagkukunik dun sa room ni Lolo. Posibleng ang taong yun na may kagagawan. Pero sino sa mga pinsan ko yun? Napakamot ulo siya habang pinasasakit ang ulo sa pag-iisip. Imposible talagang si Jason dahil nang abutan ko siya, nasa common area na at nagiinom. So, posibleng isa kina Diane at Silver. Malaki ang possibility na si Silver. Malamang pagkatapos siyang maglagay ng sisiw dito sa kwarto, sa kanya tinarget si Lolo. Siya rin siguro yung nakita ko kanina sa bintana. Malamang talaga siya yung gumawa nun. Siya lang talaga sa tatlong magkakapatid ang may pinakamasamang pagnanasa na makuha yung mana ni Lolo. Napabuntong hininga siya pagkalaon bago muling nagwika. Pero paano ko naman patutunayan kay Lolo na siya yung nagtatangka? Ay nako, sakit sa ulo. Mamayang umaga ko na nga pag-isipan to. Kailangan ko muna matulog. Forma ng first ko sa mansyon. Pang-welcome back talaga. Kagad niyang ipinikit ang mga mata sapagkat nakaramdam na rin siya ng sobrang antok. Makalipas ang ilang oras, habang nasa kasarapan na siya ng tulog, hindi niya sigurado kung anong oras pero naramdaman niya na naman ang malamig na simoy ng hangin. Inaantok niyang pinagmasdan ng malaking bintana na nasa tapat mismo ng higaan niyang kama kaya nakita niyang nakabukas ito. Kahit na nailak naman niya yung kanina bago matulog. Dahil sa antok na antok pa rin siya, ay hindi niya na masyadong pinagtuunan niyo ng pansin. Mabigat ang mga talukap lang siyang nagmasid doon hanggang sa mapansin ang isang imahe. Hindi niya na masyadong maaninag dahil sa sobrang antok. Ang tanging natatandaan niya lang ay may hawak tong mga sisiw kasunod ang pagdampi ng mahaba nitong dila sa kanyang binti. Dahil doon ay napasipa siya ng paang nadampian ng nasabing dila. Napadilat din siya kaagad at napabangon. Pagharap niya sa bintana, sikat na ang araw pero ang nakapagtataka ay nakabukas talaga yun.
Napakunot noo siya at napakamot ulo kasunod ng pagtatanong sa sarili. Sinara ko naman niyang kanina. Dahil doon ay ibinagsak na lang niya ng marahan sa kama ang sarili at pumikit pa para makatulog. Nang tingnan niya kasi ang oras ay 7:30 pa lang ng umaga. Samantalang 5 na siya ng umaga halos nakatulog. Kailangan ko pang matulog. Nakatulog pa nga pagkatapos noon at nagising din siya ng 10:30 ng umaga matapos makarinig ng katok. Inaantok pa rin siya pero nang marinig ang pamilyar na boses ay dali-dali siyang bumangon at binuksan ang pinto. Oh, Manang Oling, ikaw ba yan? Ay, Diyos ko po. Nandito ka na nga, sir. Tuwang-tuwa ang matandang babae na kaagad siyang niyakap. Si Mang Oling ang mayordoma sa bahay na yon. Close na close talaga si Paulo dito. Nang umalis ang binata ay 1 linggong nalumbay ang matandang babae sapagkat hindi na talaga iba ang turing niya kay Paul. Inari na rin kasi niya itong sariling anak. Bakit? Ngayon ko lang kayo nakita. Sir, kasi naman, ilang araw ako nagbakasyon. Kauwi ko lang kanina, sir. Sinabi nga sa akin ni Nurse Angela na nandito ka na. Kaya nagtatatakbo ako papunta rito sa kwarto mo. Bumangon ka na riyan, sir, kasi may pasalubong ako. Kainin mo, masarap yon. Sige. Magbibis lang ako. Papunta na ako dyan sa kitchen pero sisilip muna ako sa kay Lolo saglit. Bakit naman sa dirty kitchen, sir? Parang wala nang magulo. Ikaw naman po, parang di mo naman kilala yung mga alaga mo rito. Yung mga pinsan ko. Ay, sige po, sir. Hintayin ko kayo sa dirty kitchen, ha? Bilisan mo ba, sir? Dahil baka ubusin ng mga masisibang kasambahay yung dala ko, eh. Nang maglakad na palayo si Manang Oling ay isinara na ulit ni Paul ang pinto at nagtungo sa banyo para makapaghilamos at makapag-ayos ng sarili. Makalipas lang ang ilang minuto ay dumiretso na nga muna siya kay Don Tinoso pero tulog ang Ginoo at tanging si Nurse Angela lang ang naroroon. Nag-ayos kasi ang babae ng mga iinuming gamot na matanda para mamayang tanghali. Dahil doon ay bumaba na siya at nagtungo sa dirty kitchen kung saan naabutan nga niya ang mayordoma ng mansyon na si Manang Oleng. Ang nasabing ginang na boses mangkukulam ay kinalakihan na ni Paul kaya naman malapit na malapit siya rito. Sa katunayan, dahil close sila ni Jason ng mga bata pa kaya dalawa silang palaging kasakasama ni Manang Oleng. Ano po ba yung dala nyo? Patikim nga po. Kalamay ito. Paborito nyo ni Jason. Kaso, di ko naman makita yung kolokoy na yun. Ay, siya nga pala. Batay na ba kayo ng pensan mong na yun? Napaismid lang ang maputing binata bago lantaka ng nasabing kalamay. Wow! Tarap ah! Sarap-sarap ka dyan. Malamang masarap talaga yan dahil espesyalite ng asawa ko yan. Ang tanong ko ang sagutin mo, Paul. Manang naman. Alam mo na ang sagot dyan, no? Pero kagabi, nagkausap naman kami ng maayos. Yun nga lang po talaga malabo nang mabalik yung dati. Lalo na ngayong si Lolo, magbibigay na ng mga mana niya sa amin. Siguradong gagawa at gagawa ng paraan ng mga pinsan ko para mawala ako sa last will testament. Hindi na muling umimik ang ginang. Si Paul naman ay nagpatuloy sa pagkain ng masarap na kalamay hanggang sa may maisip siyang isang guni sa mayordoma. Manang, di po ba may mga ideya ka sa mga panggagamot or something? Kasi naalala ko nung nandito pa ako, may ginagawa ka sa amin ni Jason kapag ano ba yun? Yung bang parang nababati-bati kami ng mga engkanto na yan, bla bla bla.
Anong bla bla bla? Hindi na ako nakapag-practice man ng mga pambabaylan pero maalam pa rin naman ako ng konti. Ito po. Huwag niyong ipagsasabi ha. Nagpalingalinga muna ang binata sa paligid kung may ibang tao bago nagpatuloy sa kanyang sinasabi. Ang biling kasi ni Lolo, huwag ipagkakalat. Actually, ako lang talagang sinabihan niya pero since may tiwala naman ako sa'yo, kaya sasabihin ko na po. Meron po kasing gustong pumatay kay Lolo sa 3 kong pinsan. Pero hindi siya sure kung sino kina Ate Dayan, Jason at Silver. May possibility ba kaya na malaman mo kung sino sa 3 pinsan ko ang may gustong gumawa ng masama kay Lolo? May nangyari rin po kasi kaninang madaling araw. Hindi ko na idedetalya pero kaya niyo bang ma-determine? Ang sabi kasi ni Lolo, kapag nalaman niya kung sino, aalisan niya ng mana. Tila nawindang naman ang matandang babae sa kanyang nalaman, kaya matagal bago siya nakasagot. Eksakto. Madali lang kung ganon. Kailangan lang, kundi dugo galing mismo sa kanila, yung mga gamit na lang nila. Tapos, orasyon. Kung gamit po, madali lang. Gawan niyo na lang po ng paraan. Total, kayo nakakapasok sa mga kwarto ng pinsan ko eh. Kung ako kasi, alam niyo na, baka umusok na naman yung mga tenga nun at magkagulo na naman kami. Na naman. Diba, kauwi mo lang kahapon. Ang ganda nga ng pa-welcome back ng mga pinsan ko sa akin eh. Hoy, so, paano? Anong plano? Ay, sige. Kapag kumpleto na sasabihan kita para makita mo ulit kung paano ako maging babaylan. Di ko lang sure kung effective pa ako. Tagal na rin kasi. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay nagiwalay na muna sila ng landas sapagkat bumaling na sa mga gawain si Manang Oleng. Si Paul naman ay naggala-gala sa mansyon sapagkat na-miss niya rin talaga ang nasabing lugar. Pagpunta niya sa mini garden ay napatingin siya sa malaking bintana sa kanyang silid. Nakita mula roon. Napansin niya tuloy ang matutulis na bakas sa gilid-gilid ng nasabing bintana. Parang kalmot ng kung anong hayop kaya nagtaka siya. Bakit kaya may mga parang kalmot sa bintana? Anong hayop kaya yun? Natigilan na siya matapos maalala ang imaheng nakita niya kagabi na nakaupo sa bintana. Malamang gawa ni Silver yung mga yan. Umukong na yun. Teka, hindi ko yata napansin ang mga pinsan ko ngayon dito sa bahay. Naglakad-lakad pa siya sa maliit na hardin hanggang sa makaramdam na siya ng init. Dahil doon ay napaisip na lang si Paul na magtungo sa balkonahing nasa 2 palapag. Nang nandoon na siya, ay tinanong niya naman ang maliit na hardin na maganda pa rin tingnan na halatang naaalagaan pa rin ang husto. Pagkatapos noon ay saka siya bumaling sa malaking sliding door kung saan kumukonekta sa kwarto ng kanyang lolo. Nakakita rin siya roon ng mga bakas ng tila kalmot ng kung anong hayop. Katulad ng nakita niya sa bintana ng kanyang silid. Napaangat kilay si Paul dahil doon bago magsalita. Oh, may mga kalmot-kalmot din dito ha. Saan kaya ito galing? Lumakad siya palapit doon at pinagmasdan ng malapitan ang mga nasabing bakas. Parang kalmot nga talaga to ng kung anong hayop na may matatalas na mga kuko. Anong klaseng hayop naman kaya ang gagawa nito? Pagsilip niya sa salamin ng sliding door ay nagulat siya sapagkat nakita niya si Don Tinoso na nakaupo na sa kama at nakatingin sa kanyang gawi. Dahil sa refleksyon ng salamin ay tila nag-iba ang itsura ng Ginoo. Ang namumuting mata nito ay parabang namula kaya nakaramdam siya ng kakaibang takot. Lo, okay lang ho kayo?
Kagad niyang binuksan ang sliding door at nilapitan si Don Tinoso. Eksakto namang pagkahawak niya rito ay dumating na uli si Nurse Angela na kagagaling lang pala sa banyo. Inasikaso kaagad ng babayang Ginoo at ipinaliwanag kay Paul na mga series of events talaga na ganun ang kanyang lolo. Pero ayos lang naman daw ang mga yon dahil parang naalimpungatan lang at natutulog din ulit. Nang makatulog na nga si Don Tinoso at matapos ang maikling pakikipagkwentuhan sa nurse, ay bumalik na siya sa kusina at nananghalian. Tahimik ng araw na yon dahil wala ang tatlo niyang pinsan. Ang sabi ng mga katulong ay may pinuntahan lang daw ang mga to at babalik din kinagabihan. Ilang saglit pa nga pagkatapos kumain at makipagkwentuhan sa mga kasambahay na naroon sa mansyon ay nagpaalam na muna ang binata. Bumalik siya sa silid para makapagpahinga. Nakatulog siya ulit nagising ng eksaktong 4:00 ng hapon sapagkat katulad kaninang umaga ay nakaramdam na naman siya ng kakaibang kilabot. Pagtingin niya sa malaking bintana katapat ng kanyang higaan ay may nakatayo na roong malaking nilalang. Kasing laki yun ni Don Tinoso kaya pagkakusot niya ng mga mata ay tinawag niya ito. Lo? Ikaw po ba yan? Huminto siya nang mapansing nakakalakad ang nasabing nilalang. Ang lolo niya kasi ay hindi na nakakalakad. Nakaratay na lang to sa higaan. Sino ka? Hindi na niya natapos ang pagsasalita sapagkat tumalon na ang nasabing nilalang sa bintana pero bago yun ay nakarinig siya ng kaluskos para bang may kung anong kumikiskis sa pader. Pagkatapos noon ay bigla siyang napabalikwas ng bangon na eksaktong nakatanaw sa bintana na nakabukas at habang hinahangin ng puting kurtina. Panaginip ba yun? Napahimas batok na lang siya sabay tingin sa relo. Nang makita niyang 4:00 na ng hapon ay tumayo na siya ng kama at lumapit sa bintana para sumilip. Wala naman siyang nakita kahit na ano sa maliit na hardin sa labas ng bahay. Pero may napansin siyang bakas na tila matutulis na kuko ng kung anong mabangis na hayop. Parang sariwa pa ang bakas na yon dahilan upang maalala niya ang narinig na nakakabinging kaluskos kanina. Nagsimulang kutuban ng gwapong binata nang hindi niya rin naiintindihan kung bakit. Pakiwari niya tuloy ay may kung sinong gusto rin gumawa ng masama sa kanya. Isinara na lang niya muna ang bintana at kaagad lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa living room ay walang katao-tao kaya dumiretso na lang siya sa silid ni Don Tinoso. Pero katulad kanina ay parang tulog pa rin to kaya naman napatanong na siya sa nurse na nag-aalaga. Parang tulog yata ng tulog si Lolo ngayon . Parang kahapon naman pagdating ko rito, hindi siya ganyan. Inexplain ulit ng babaeng nurse na madalas din talagang matulog si Don Tinoso dahil kung tutusin daw ay mas gising to kung gabi. Pinaiinom na lang niya kung minsan ng sleeping pills para makatulog ng mahimbing. Dahil doon ay hindi na muna inistorbo ni Paul ang kanyang lolo. Pero nagtambay pa rin siya sa silid sapagkat saglit na nagpaalam ang nurse dahil may kailangan lang daw to gawin sa banyo. Habang nakaupo sa isang couch na malapit sa higaan ni Don Tinoso, iginala muna saglit ang binata ang kanyang paningin sa palibot ng kwarto hanggang sa magawi ang tingin niya sa sliding door na nakakonekta sa balkonahe ng second floor. Napansin niya na kahit sa loob ay may mga ilang-ilang gasgas at bakas na mga kuko ng kung anong mabangis na hayop. Tumayo siya saglit at nilapitan to upang kumpirmahin. Same nga. Halatang gawa na matutulis na kuko or something. Sinundan niya ang bakas hanggang sa mapansin niyang maraming ang ganong bakas sa kwarto ng kanyang lolo. Kaya pagdating ni Nurse Angela, ay kinwestiyon niya kaagad to patungkol dito.
May ideya ka ba kung ano to mga scratches sa iba't ibang parts ng kwarto ni Lolo? Napakibit balikat na lang ang babaeng nurse habang pinaliliwanag na matagal na niya ngang napapansin ang mga ito kahit nung kaka-hire niya lang bilang personal nurse at caregiver ni Don Tinoso. Dahil hindi na-satisfy ang gwapong binata sa sagot ni Angela, kaya pinuntahan na lang niya si Manong Oling na nasa laundry area at tinutulungan ng isang bagong kasambahay. Tinawag niya ang mayordoma at dinala to sa maliit na hardin para doong kumprontahin. Manang, aware po ba kayo sa mga scratches dun sa room ni Lolo at saka sa bandang balkonahe? Parang kalmot ng kung anong hayop eh. Wala namang pusa or anything na may claw dito sa mansyon, di ba? Ay, ano ka ba? Nandito ka pa. May mga scratches na rito sa buong mansyon. Paul, di mo natanda? Wala siya. Nagka-amnesia ba siya? Uy, kagwapo-gwapo, nagulyanin naman. Napakunot noo ang binata bago magtanong ulit habang nakaturo sa bintana ng kanyang silid nakita sa kinaroroonan nila. Kahit doon sa bintana ng kwarto ko? Ay, hindi ko man makikita kay papon na. Pero meron na talaga yan kahit noon pa. Di mo lang siguro napapansin. Ay, siya nga pala. Bote na lang wala ang mga pensan mo. Kay nakakuha na ako ng pwede ba nating gamitin sa pagbabaylan to. Mamaya sir, 6:00 pa ng gabi. Doon na lang nating gawin sa kwarto mo ha. Sige po. Pagkaalis ng matandang babae ay napatingin ulit siya sa bintana bago gumawi sa balkonahe. Para kasing hindi siya mapakali. Alam niya sa sarili na hindi normal ang mga bakas ng kalmot na yon at siguradong merong ibig sabihin ito. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, tumunog na ang grandfather clock na nasa living room ng mansyon. Naroon na rin sina Paul at Manang Oling sa silid at nakaprepare na ang ginang para sa gagawin niya. Isang maliit na plangganang may tubig, kandila at mga bagay na konektado sa 3 magkakapatid. Ang hibla ng buhok ni Dayan na kinuha pa ng mayordoma mula sa suklay ng babae. Ang lumang hikaw ni Jason at ang lumang larawan din ni Silver noong bata pa ito. Nang makita yun ni Paul ay napangiwi siya. In fairness, ang cute rito ni Silver. Hindi mo akalain magiging demonyito siya ngayon, no? Napangiti lang ang matandang babae bago sumenya sa kanya na magsisimula na sila dahil tapos nang tumunog ang grandfather clock. Kagad pinatay ng gwapong binata ang switch at isinara rin niya ang bintana at hinawi paloob ang kurtina. Pagkatapos noon ay nagsindi ang ginang ng 3 kandila at itinirik niya ito ng patrianggulo na ang pagitan ay ang maliit na plangganang may lamang tubig. Okay sir, let's start na sir. Okay po, sige po. Nagsimulang mag-sign of the cross ang matandang ginang ng 3 ulit habang tila bumubulong sa hangin. Nang matapos na ay saka siya pumikit at nagwika ng malakas gamit ang ibang lingwahe dahilan para kilabutan ng binata sapagkat mas lalong naging mangkukulam ang tingin niya kay Manang Oling. Nagsimula ng magdasal ng kakaibang salita si Manang Oling. Nanayo ang mga balahibo ni Paul dahil sa mga panalangin na yon. At nang dumilat si Manang Oling ay mayroon tong hinigit sa kanyang bulsa. Isa tong uri ng tuyong mga dahon pero matigas at hindi basta-basta nahahawakan. Natuwa naman ang binatang maputi pagkakita niya sa hawak ng mayordoma dahil naalala niya ang tungkol sa bagay na yon. Yan pa rin po ba yung dati? Tumangulang si Manong Oling at saka sumenya sa kanya na manahimik. Pagkatapos noon ay nagsimula na nga ang ginang sa totoong ritual. Iniangat niya at pinaikot-ikot ang hawak na tuyong dahon.
habang naghihimno na tila ba nag-iimbita ng kung anong presensya sa kanilang kalagitnaan. Pinagpag niya rin sa sahig ng 3 beses ang hawak na tuyong dahon at pagkatapos ay muling naghimno. Maganda sa pandinig ang nilalabas niyang himno, subalit kakaibang kilabot ang dala nito sa paligid. Unti-unti na ngang lumalamig ang pakiramdam ni Paul kahit nakapatay ang aircon at electric fan. Ang lamig na yun ay hindi ordinaryo na parabang may kung anong kakatakutang hatid. Nang matapos na si Manong Oling sa kanyang ritual, ay sa kanya isa-isang hinawakan ng mga gamit na may koneksyon kina Diane, Jason at Silver. Nagbigkas na naman siya ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi, habang isa-isang inihuhulog sa tubig ang mga nasabing bagay. Pagkalaon ay hinawakan niya ulit ang tuyong dahon at iwinasiwa sa hangin habang nagpapatuloy sa paghimno. Ilang minuto pang nagtagal ang ganong proseso hanggang sa isa-isa na niyang patayin ang mga kandila. Ganun na lang ang gulat ni Paul sapagkat para bang nagliwanag ang tubig sa maliit na planggana. Napatingin sila pareho roon bago magsalita ulit ang matandang babaylan. Ngayon, salamin sa tubig, ipakita mo sa amin kung sino sa 3 tao na yan ang nagtatangka sa buhay ni Don Tinoso. Sinindihan niyang muli ang 3 kandila at bawat isa ay ipinatak niya sa tubig hanggang sa makabuo ng imahe ng isang tao. At hindi na nagulat si Paul matapos makita ang imahe ng mukha ni Silver na umukit sa mga kandilang ipinatak. Pagkakuha nila sa nakaukit na mukha, ay tila may mga imahe pang lumabas sa refleksyon ng tubig, kung paanong ginawa ni Silver ang pagtatangka sa kanyang lolo. Binalak niya pala tong takpan ng unan hanggang sa hindi na makahinga, pero nakapalag ang Ginoo kaya to nahulog sa sahig nung gabing yon. Nasabi ko na nga grabe, napakalala na ng taong yun. Kailangan malaman to ni Lolo as soon as possible. Manang, siya nga ho pala. Wala mo na makakaalam ng tungkol sa bagay na ito, ha? Nang matapos na sila roon, ay kaagad ipinaalam ni Paul kay Don Tinoso kung sino ang salarin. Mabuti na lang din talaga ay naabutan niya ang matandang Ginoo na gising pa kaya naisalaysay niya rito ang lahat. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng hapunan ay kumpleto ulit ang 3 magkakapatid kaya sinamantala yun ni Paul. Umupo ulit siya sa harapan ng mga to pero hindi siya kumain ng hapunan sapagkat nauna na siya kasabay ni Don Tinoso. Mga pinsan, may news ako para sa ating lahat. Bukas ang 8:00 ng umaga, pinapatawag tayong lahat ni Lolo sa kwarto niya. Lahat ay natigilan sa pagkain at napatingin sa kanya. Nakita pa niya kung paanong umirap si Diane bago magtanong. For what reasons, ha? Maybe one of his other gimmick para ma-impress si Lolo sa kanya. Yo, Silver! Chill out! So, Paul, para saan daw nga ba yon? Tomorrow, Lolo will announce his last will and testament. Kung ano-anong ipapamana niya sa atin. Then the second meeting ay lawyer na lang niya ang kasama natin. Halos nanlaki ang mga mata ng 3 magkakapatid sa kanilang narinig. Pero tila hindi pa rin kontento si Silver kaya nagpatuloy to sa pag-uusisa. What do you mean sa kung ano-anong ipapamana sa atin? Ibig sabihin bawat isa meron? Ate, ang akala ko ba gagawa mo ng paraan para hindi masama yan si Kuya po sa mabibigyan ng mana? Shut up, Silver! You greed, spoiled brat na wala pa namang napapatunayan sa buhay. I don't really care sa mana ni Lolo. Gusto mo isaksak mo sa baga mo. Sa baga niyong lahat. Dahil yun lang naman ang habol niyo sa kanya eh. Nandito ako para pagaanin ang kalooban ni Lolo hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Para sa ika-100 years niya sa mundong ito. I don't really care sa mana. Because I can live without it. I'm a simple businessman. Unlike the 3 of you na walang ginawa kundi magpasasa sa buhay.
Tila natameme ang tatlong magkakapatid matapos marinig ang mga sinabi ni Paul na napabuntong hininga pa bago magpatuloy. Walang malilate sa inyo bukas ha. Importanteng nandun kayong lahat para malaman nyo ang mga dapat malaman. Umalis na kagad siya at nagtungo sa kanyang silid para makapagpahinga. Hindi na rin niya inisip kung anong sasabihin at gagawin ng pinsan niya sapagkat bukas ay magkakaalaman na naman. Dala na rin na matinding pagod ay nakatulog kagad ng mahimbing si Paul. Dahil sa unang pagkakataon ay ginamit niya ulit ang aircon ng kwarto. Pagpatak ng 12:00 ng gabi, kung saan tumutunog ang grandfather clock na nasa living room, ay biglang naalimpungatan si Paul dahil nakaramdam siya ng may hinang kaluskos mula sa bintana. Nung una hindi niya yung pinapansin, kaya yumukod lang siya ulit hanggang sa maramdaman niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang katawan. Wala kasi siyang suot na kahit na ano noon, kaya napreskuhan din siya at nakatulog kagad kanina. Dahil doon ay napusulyap siya sa bintana at ganun na lang ang pagtataka niya nang makarinig ng mga sisiw na tila nag-iingay. Napabalikwas bangon siya hanggang makita ang isang nilalang na nakaupo sa bintanang nakabukas na. Hindi siya kaagad nakakilos pagkakita rito dahil hindi ordinaryo ang itsura ng nasabing nilalang. Kasing tangkad din ito ni Don Tinoso. Nangingintab ang balat, matulis ang tenga, pira-piraso ang buhok sa ulo, namumula ang mga mata, nakausli ang mga pangil at mahaba ang mga kuko sa kamay. Nang ilabas nito ang dila ay nagimbal pa si Paul sapagkat umabot yon sa sahig dahil sa sobrang haba. At ang mas nakakagulat ay nang mamukaan niya ang nakakatakot na nilalang na may hawak ng sisiw sa palad nito na parang isang daga. Ha? Si Lolo Tinoso? Tumayo ang nakakatakot na nilalang at marahang naglakad habang pa isa-isang inalalapag sa sahig ang mga sisiw na hawak nito. Napatras naman ng bagya ang binatang namumutla na dahil sa takot. Ito kasi ang unang pagkakataon niya na makakita ng ganoong klase at uri ng nilalang. Hindi rin siya sigurado kung ang Lolo Tinoso niya nga ba ito dahil hawig na hawig talaga. Habang marahang lumalapit ang halimaw ay isa-isang nag-flashback kay Paul ang mga naobserbahan niya rito ng mga nakalipas na araw. Doon niya lang din na-realize na kaya pala maraming kalmot ng kung anong hayop sa kwarto ng kanyang lolo ay dahil ito mismo ang may gawa noon. Totoo rin pala ang mga inaakala niyang panaginip nitong mga nakalipas. Lolo, ikaw po ba yan? Huminto ang nakakatakot na nilalang sa harapan niya at nagkatitigan lang sila ng mata sa mata. Kaya nakumpirma nga ni Paul na si Don Tinoso ang nasabing halimaw. Nagpakawala ng may hinang pag-ungol at garalgal ang halimaw bago abutin si Paul dahilan para mapapikit ang binata sa takot. Makalipas ang ilang segundo, nang ma-realize ni Paul na walang nangyayari ay bigla siyang dumilat. Doon niya nakita ang kamay ng kanyang lolo na nasa anyong halimaw. Nakalahad ito at mayroong hawak na sisiw na inaabot sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang sisiw at nang mapatingin siya sa nakakatakot na nilalang ay tila ba napawi ang takot na nararamdaman niya sapagkat hindi halimaw kundi si Don Tinoso na ang nakikita niya rito. Bakit po kayo nagkaganyan, Lo? Tumpato sa pamilya natin na ako ang napiling magdala dahil sa hindi ko magandang pag-uugali noon. Bukas, sa wakas may papasok na rin ang sumpa at makakapagpahinga na ako. Pagkasabing yun ay hinawakan niya sa ulo ang apo na tila natulala lang. Pagkalaon ay naglakad na ang nakakatakot na nilalang na bigla na lang tumalon sa bintana. Hindi naman alam ni Paul kung anong magiging reaksyon sapagkat hindi niya pa rin mapaniwalaan ang nangyari. Pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat hanggang sa unti-unti niyang marinig ang mga sisiw na nag-iingay sa loob ng kanyang kwarto. Ang isa nga ay hawak-hawak niya pa.
Doon niya lang din naalala na hindi pala si Silver ang naglagay ng sisiw na iyon, kundi ang kanyang lolo na isang halimaw. Nang tatayo na, ay bigla na lang siyang nanghina sa kalaunan ay bumigat ang talukap ng kanyang mga mata hanggang sa magdilim na lang ang kanyang paningin. Kinabukasan, nagising na lang din siya dahil sa uyog ni Manang Oleng. Hindi niya maintindihan ang mga nangyari pero pakiwari niya ay ang gaan-gaan ng kanyang kalooban. Matapos makapag-ayos ng sarili, ay nagtungo na nga kaagad siya sa kwarto ni Don Tinoso, kung saan naroon na ang magkakapatid niyang pinsan pati na rin si Manang Oleng, kasama ang dalawang matitupunong kalalakihan na ngayon lang nilang lahat nakita. Wala na kaagad inaksayang oras si Don Tinoso. Hawak ang kanyang mga dokumento ay hinarap niya ang mga apo at nagwika ng seryoso. Ngayong araw na ito, babanggitin ko sa inyong lahat ang magmamana ng mga simple nating ari-arian. Ang bukirin, palaisdaan, paggawaan ng asin at itong malawak na mansyon. Nakaramdam ng excitement ang lahat dahil sa wakas ay maririnig na nila kung anong ipapamana sa bawat isa ng kanilang lolo. Dahil ang bukirin ang unang negosyo ng pamilya Salazar, kaya ipapamana ko ito kay Dayan. Dahil ikaw ang panganay sa inyong apat. Salamat po, Lolo. Natutuwa man ay hindi na ipinahalata ng babaeng nagustuhan niya rin ang pamana sa kanya ng lolo. At ikaw, Jason, bilang pangalawa at unang lalaking anak ng namayapang si Alas, ay sa iyo ko naman ipapamana ang ating palaisdaan. Nawa, katulad ng ama mo, palaguin mo ang palaisdaan na yan. Akaasa po kayo, Lolo. Maraming salamat po. Sa iyo naman, paborito kong apo, Paul, ipinagkakatiwala ko ang negosyo nating asinan. Nawa ay... Pasensya na po pero ibigay niyo na lang sa mas deserving ang asinan. Pero grateful po ako dahil pinamanahan niyo po ako. Pero alam ko sa sarili kong hindi ko magagampanan ng negosyong yan kasi po may iba akong gustong negosyo eh. Kaya ibigay niyo na lang po kahit kanina sa mga pinsan ko. Kung yan ang desisyon mo, apo, sige, ibibigay ko na lang din ang asinan na to sa pangangalaga ni na Dayan at Jason. Dahil alam kong kahit ganyan ang pag-uugali nila, may kakayahan naman sila pagdating sa paghawak ng mga ganyang klase ng negosyo. Nang marinig naman yon ng pinakabata sa lahat, ay tila nag-init ang kanyang mukha, kaya hindi na kagad siya nakapagpigil na magsalita. Paano naman po ako, Lolo? Natahimik na siya sapagkat biglang nagbago ang tingin ng Ginoo. Tumalim to na nagbigay din ng kilabot sa lahat ng nasa loob ng silid. Lo, kaya ko rin naman po yung kaya nila ate at kuya. Ang tanging makukuha mo lang na mana sa akin ay ang mansyon na ito. Nagulat sina Dayan at Jason kaya napatayo sila sa kinauupuan. Gustong-gusto kasi nilang makuha at mapasa kamay ang mansyon dahil sa napakalawak ng lupain na sinasakop nito. Kitang-kita naman ang tuwa sa mukha ni Silver matapos siyang marinig. Teka, Lo, bakit po sa kanya mapupunta? Hindi po ba unfair yun? Napahalakak na malakas ang Ginoo kaya natahimik ang lahat. Kung malalaman nyo lang ang totoo, hindi nyo na aasamin pang makuha ang mansyon na ito. Tradisyon na nga ang ng ating pamilya ang pagkakaloob ng mansyon na to sa bawat henerasyon. Mga apo, may dahilan kung bakit maagang namatay ang mga magulang ninyo. Yon ay dahil sa mabubuti silang tao at hindi karapat-dapat na magmana ng sumpa. Muling sumuryoso ang mukha ng matandang lalaki bago pagmasdan si Silver. Dahil sa ginawa mong pagtatangka sa buhay ko, Silver, ngayon ikaw ang magmamana ng sumpa ng ating pamilya. Sa iyo ko ipagkakaloob ang bato na nasa loob ng katawan ko.
Batong magiging dahilan para ang masama at magaspang mong pag-uugali ay lumitaw sa iyong katauhan. Magiging aswang ka at hindi makakaalis sa mansyon na ito hanggang hindi natatanggal sa iyo ang bato. Hindi ka mamamatay kahit gustuhin mo, hanggang walang nagmamana ng bato na katulad din ng kasamaang meron ka. Nagulat silang lahat sa kanilang narinig at pagkatapos yung sabihin ni Don Tinoso ay sumenya siya sa dalawang matipunong kalalakihan. Hinawakan ng mga ito si Silver na umaalma pa pero wala ring nagawa sa huli. Inilapit nila ang binata sa harapan ni Don Tinoso at ilang saglit pa ay may kung anong isinuka matandang Ginoo. Isang uri ng bilog at nangingintab na pagkaitim na bato. Ipinalunok niya yun kay Silver dahilan para makaramdam ang binata ng kakaibang init ng katawan. Ngayon, nasa iyo na ang sumpa. Maaari na kong makapagpahinga. Wakas!